Ito na po yung ating 6410 BIP. 70 days na po siya. At parehas lang po yung laki ng ating mais nung una. Ang ganda po ng kanyang bunga. Talagang siksik. Binubuksan ko yung mga iba na mga bunga nito. At nakita kong wala akong makitang mga bungi. Siguro mahigit 10 na yung aking kwan. Binuksan. Random po yung ating kwan. Hindi natin pinili yung malalaki, maliit, malaki yung ating sinubukang buksan. Pero wala po tayong nakitang bungi-bungi. Yun po ang dahilan kung bakit tayo gumagamit ng magagandang foliar fertilizer. Gaya ng Tricky Fertilizer, Anaa, Heavyweight Tandem at saka yung Power Grower. Ang gaganda po niyan at linalagyan natin ng chelated calcium. Wala tayong makikitang mga talakitik ngayon dito at wala halos tayong makitang bakas na ito'y inuod. So panoorin nyo po ang video ito at matutunghayan nyo po, malalaman nyo po yung mga sikreto kung paano magpalaki ng mais kahit na napakainit, kahit na talagang nahirap yung tubig, magagawa na pa rin nating malaki yung ating mais at maganda yung kanyang bunga. Sigurado, bawi at malaki ang kita ngayon dito. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Halos 2 linggo din na hindi umulan. Magpapatubig na sana tayo dito. Pero napakalaking pasasalamat natin dahil umulan ng malakas kahapon. Talagang halos 1 oras yata yung ulan. At itong ating mais, kailangan na sana nitong mapatubigan. Kaya lang, nung umulan ng malakas, tayo nagpapasalamat. Kayang-kaya na nitong dalhin hanggang sa talagang tumigas. Yung ating mais ay halos patigas na, pero kung hindi umulan, mapipilitan sana tayo itong patubigan. Pero salamat sa Diyos at pinayagan niyang bumagsak yung napakalakas na ulan kahapon. At ito po yung ating mais na NK6410 BIP. 70 days old na po siya. Makikita niyo po na napakalalaki ng kanyang mga bunga. Hindi siya patatalo sa 8282 ng Decalb. Dahil ito'y nasubukan na po natin na itanim ng March noong siguro year 2021 or 2021 yata nung ating una itong sinubukan itanim. Ang ganda po ng ani natin noon Mantakin nyo na sa 3,000 square meter, nakakuha din po tayo ng 3,000 kilos. So mahigit 1/4 hectare, nakakuha ang pinagbentahan natin doon ay kulang-kulang 50,000. So makita nyo ating may mga binuksan na akong ganito pero wala akong nakitang bungi-bungi. Yun po ang kagandahan kung tayo'y gagamit ng mga magagandang abono. Alam niyo po kung kayo'y nagtitipid sa inyong pagtatanim. Ano man ang iyong tatanim, mais, sili, kalabasa,
pakwan, o ano man ang inyong mga tanim, kapag tinitipid po ninyo sa sustansya po yan, hindi po gaganda yung kanilang mga bunga. Ito, kung ikukumpara po natin yung ating mais sa ating mga katabi, o kahit dito sa amin, itong mais natin ang pinaka magagandang bunga, matataas na, ang laki pa ng bunga. Hindi po kaya ng ating mga mga katabi, dahil hindi nila pinag-aaralan yung ating ginagawa po dito. Hindi sila nagtatanong kung anong ginagamit natin, kung ano yung mga ina-apply natin. Tingnan nyo po yung wala pong bungi yung ating mais. Lumalaki po yung kanyang mga yung kanyang mga buto. Ayan, ito sa mga binuksan ko, wala po siyang para mapatunayan na hindi siya bungi. Alam nyo, ang laking tulong po yung paggamit ng winner. Mahal po yung winner, halos 3,000 po yung isang sako noon. Pero mantakin nyo naman, tignan nyo, wala pong bungi na makikita dito sa mga mais. Kaya alam niyo po, sa mga nilalagay natin mga foliar, ang laking tulong po ng mga foliar na nilalagay natin. So dito, yung katabi natin, papakita natin. Sa height, talo na po siya. Maski sa bunga ng mais, talo pa rin po siya. Tignan nyo, ang hahaba po yung walang laman. Tignan nyo, ang hahaba ng walang laman. Ang hahaba ng mga walang laman. Ang hahaba. Ito ang hahaba ng mga walang laman. Kasi kulang po siya sa tubig. Sa atin, tignan po ninyo. Halos dulo. Palaki pa lang itong sa atin. Wala kang mahahawakan na walang laman. Ulitin po natin, tignan nyo. Halos lumabas yung kanyang yung kanyang coconut, yung kanyang cubs, corn cubs. Pero dito sa kabila, tignan nyo ang hahaba po ng walang laman. Tignan, ang hahaba po, walang laman. Nakita ko po sa inyo yung mga pagkakaiba. Ang hahaba po sana nito, kaya lang ito, walang laman. Tignan nyo. Ito yung walang laman. Makikita nyo mabuti yan. Ito ang hahaba. Walang laman po yan. Ganyan po. Ayan, walang laman. Para may pakita po natin sa inyo yung mga kaibahan. Ayan, wala pong siyang laman. Ito, halos ang dami, wala po siyang laman. Punta tayo dito sa atin. Dito, dulon-dulo na, Dulon-dulo na po siya, Ito, magkakatabi. Dulon-dulo na po siya. Ayan. Ito, punong-puno po siya. Punong-puno po siya. Ayan. Yan po yung kaibahan ng gumagamit ng mga magagandang foliar fertilizer at abono. Maski dito sa loob, wala kang may laman po. Ayan, punong-puno. Punong-puno po. Ayan, punong-puno. Punong-puno. Ito. Yung punong-puno, punong-puno. Punong-puno. Ito, lalaki pa yan kasi maliliit pa lang yung kanyang butil. So, marami po sa ating mga nanonood ang talagang parang sabihin na natin siguro baguhan. Pero kung matagal na po kayo nanonood sa atin, siyempre marami na kayo natutunan. Nakikita niyo, punong-puno po siya. At hindi pa dyan nagtatapos kasi palaki pa lang yung butil niyan. After 1 week, ipapakita ulit natin sa inyo yung punong-puno na po siya. So, eto, ang expected ko po dito, siguro, baka ang aanihin ko dito, kaparehas lang nung una o lalagpasan po niya kung tataas yung presyo ng mais. So, ito po yung nais kong patunayan, nais kong linawin po sa inyo. Kung gagastusan po yung inyong mais, ano man yung mga halaman o ano man yung mga tinatanim ninyo, kung ibibigay nyo po yung tamang nutrisyon, maganda po yung magiging outcome. Pero kapag tinitipid po ninyo, kagaya nga ng sinasabi ko na halimbawa, store lang po yung pinagkakakitaan nyo, pero gusto nyo kumita ng kita ng grocery, hindi po pwede yon. Sa mais, kailangan na kung gusto nyo kumita ng malaki,
ay magbigay ka ng magagandang inputs. So kung kayo ay namamahalan sa mga mahal na mga foliar, kayo ay dumedepende limbawa sa mga mura, ang magiging outcome din nun, kaunti lang din po ang inyong magiging ani. So pinakita ko na sa inyo kung anong kaibahan ng ating kwan. Ito punong-puno yung mga kwan nito. Yan. So yan po yung indication na malaki po yung ating aanihin dito dahil punong-puno. Malalaki po yung ating mais. Malalaki po, bukod sa matataas, malalaki po yung kanyang bunga. Dahil nung una, pinatubigan natin ito ng weekly. Dahil mahirap mahirap ng tubig, walang ulan, napakainit. Pero ang nangyari, lumaki yung ating mais, lumaki rin yung kanyang bunga. Gumamit tayo ng magagandang abono. Ang starting natin dito, yung Viking Blue. Mahirap hanapin ngayon, kaya nag-order ko ngayon ng Viking Blue para sa palay. Dahil maganda sa palay, mabigat. Nung una kasi, nagkaroon din tayo ng mais na mga ganito, kaya lang, magaan. Ang dami kong inaani pero ang gaan. Pero ngayon, konti lang na sako yung aking inaani. Parang same pa rin yung naani ko pero ang bibigat ng ng sako na inaani ko. Kaya gumagamit ako ng heavyweight power grower saka yung tricky fertilizer kasi ang bibigat po ng butil ng mais na yan. Sa mga po pala nagtatanim ng NK6410 BIP, ang ganda po ng na ito, ng variety na ito. Ito, NK6410 BIP. Sinubukan ko nung naitanim nung November at sinubukan ko rin itanim nitong March. Parehas lang po yung outcome niya. Ang gaganda at ang lalaki ng bunga. Ang gusto ko lang dito, yung hindi siya inuud. Hindi siya naapektuhan ng uod. Ang napansin ko lang dito ngayong tag-araw yung may mga namamatay pero naagapan siya ng tricky at saka ng chelated calcium. Siyempre pinapanalangin po natin. Ito mamamatay sana to kaya lang hindi tumuloy Yan na-dry po yung kanyang dahon, parang mamamatay. Ang alam ko noon maraming mamamatay dito pero sa awa ng Diyos konti, wala pa yatang sandaan ako nakita na patay. Pero ang kinatutuwa ko dito, talagang na-bless ulit tayo. Ayan punong-puno punong-puno. Hindi kagaya ng unang pinakita ko sa inyo na talagang malaki yung Ito, lalaki pa yung bunga niyan kasi 70 days hanggang ang NK6410 110 days po siya. Kaya siguradong malaki. So, advice ko sa inyo, kung gusto nyong umani ng malaki, kumita ng malaki, gumamit kayo ng magagandang inputs. Gumamit kayo ng halimbawa, kung gusto nyong kumita ng malaki talagang magsakripisyo po kayo. Hindi yung mga mamurahing abono ang nilalagay ninyo, mga mamurahing foliar ang nilalagay ninyo, yung mga inaalok nating foliar ayaw yung patulan dahil mahal, pero hanggang na lang kayo, hanggang parang tutuloy yung laway nyo pag nakikita yun yung mais natin dahil maganda talagang. Ito kita talaga, na bless ulit tayo. At sa susunod na mga anihan or sa susunod na taniman, ihanda nyo po yung mga gamit nyo talaga. So dito meron pa tayong yung pinatanim doon. Ang ganda din dahil linagyan natin ng winner, linagyan natin ng tricky fertilizer, linagyan natin ng anaa, power grower at saka yung heavyweight tandem. Pag may heavyweight tandem, hindi na tayo nagdadalawang isip, mabigat po yan. Tested ko na, 2 years na akong gumagamit ng ganon. Sa 40 days na sa 40 days gumagamit ako ng heavyweight tandem. Ang ganda po ng epekto. Ito dinoble ko po yung nito heavyweight tandem nito. Kaya malalaki ang kanyang bunga. Siksik So, mayroon pang nagtatanong sa atin na halimbawa ito kasi
Kung ang uod lang naman ito ay yung fall armyworm kasi BGT pa rin ito o yung biotech pa naman ito. Hindi to kaya ng corn borer. Ang problema lang dito ay yung fall armyworm. Pero pag ang pinanggagamot nyo sa fall armyworm ay yung mga brudan, babanggitin ko na, yung mga yung mga mumurahin lang. Huwag na lang kayong mag-spray. Sayang po yung pagod nyo. Sayang po yung pangbili nyo ng ng gamot. Kung hindi nyo kayang bumili ng Prebaton, kung hindi nyo kayang bumili ng halimbawa yung Exalt, kung hindi nyo kayang bumili ng Brupea, huwag na lang kayong mag-spray kung tinamaan kayo ng fall armyworm. Kung ibabanat nyo ay yung mga mumurahing mga gamot, dahil siguro sabi niya nakakalason naman yon, nakakalason, pero hindi po niya kaya yung ating target na fall armyworm. Ito, nilagyan natin ng chelated calcium at saka yung Milan nung last spray natin. Kaya wala tayong makikita ng talakitik dito. Wala pa ako nakita kahit isa. Ang ganda, talagang na-bless po tayo. So, ito yung ating mais. Talagang nakaligtas na po siya. Nasa 70 days itong ating mais. So kung gusto nyong gayahin, sundin nyo po yung ating guide. Iyon po yung parang yun na po yung standard ngayon, yung ating guide. Kahit sa anong mais. Ang pinagkaiba lang po ng mga alimbawa yung mais na puti ay yung ginagamit ng napamatay damo. Ito, ang ginagamit nito yung glyphosate, samantalang yung puti at saka yung sweet corn, sweet purple, ang ginagamit doon ay yung atrazine. Dito pwedeng atrazine pero hindi pwede sa puti, sa sweet corn at iba pa yung ating glyphosate. Ito yung ating katabi, yung ating neighbor. So papakita ko ulit. Ang dami po, ang hahaba po ng kanyang unang walang laman. Ang haba ng walang laman. So hindi kasi sila nagpatubig ng every 7 days, kaya mas yung ating mais mas matataas, mas magaganda kaysa dito. Yung ating dahon kulang na 1 metro, sa nila ang iksi. So patuloy lang po kayo sa panonood, pag-aaral ng ating mga sinasabi para gumaling po kayo. Hindi po kayo gagaling, hindi po kayo aasenso kung nakikinig kayo sa mga kaparehas nyo lang na hindi nagsasucceed o hindi gumaganda ang kanilang mga ani. Wini-welcome po kayo para mag-join sa ating channel kasi nandun yung mga ibang sikreto kung paano nyo mapapaganda at mapapalaki ang inyong kita. Mag-join na po kayo at mag-subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo nag-subscribe. God bless po!